Sa totoo lang po yung speaker natin may lakad to. Dahil sa pagmamahal niya sa inyo, mas inuna niya talaga tayo. Ganon niya tayo binigyan ng halaga sa buhay niya. Yan. Hindi ko na patatagalin mga kapatid. Gumraduate po siya noong June 2001 dito sa West A5B. Siya po ang ating chapter head. And then, biniyayaan po siya ng isang anak na babae. At ang kanyang may bahay ay si Sunny Domingo. Hindi ko na patatagalin, si Brother Ronnie Domingo. Hello! Nakasarali na. Mga kapatid, pwede mo bang pwede mo bang tumayo tayo ulit? Request lang po, request. Pwede mo ba tayo pumalakpak ng isa? Para dalawa yung quiz. Sisunod lang. Pumalakpak po tayo ng dalawa. Sunod-sunod na palakpak po. Thank you po. Maraming salamat sa ngayon pagkatanggap. Una po tayo. Yan. Bago po tayo magsimula, di ba kayo na-excite? Dahil ito po yung ating last session. Ito po yung ating last talk for this day. Request ko lang po sana na yung mga ID po natin, pwede po bang makita yung mga pangalan? Nakiharap po. Nakatalikod po kasi iba. Kasi mamaya po, meron tayong panonood na video. After po natin mapanood yung video, meron po akong mga ilang katanungan na itatanong sa inyo. Lalapit po ako sa inyo, tatanungin ko po sa inyo kung ano po yung ating naunawaan o naintindihan sa ating pinanood. Okay po ba yan? Wala sumagot na. Meron na. Yan, ito po yung ating talk for this day. Ito po yung transformation of Christ. Yan, sabi po sa Romans 12 verse 2, Tagalogin mo lang po, may Tagalog dito. Tagalogin ko lang, may hirapan ko pa kayo eh. Kasi may Tagalog naman. Tayo po rito, huwag kayong makiayos sa kulong mundong ito. Magkaiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang kaunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban sa Kanya. Mga kapatid, brothers and sisters, tinatawag ko mo kayong brothers and sisters kasi mga ilang minuto na lang o ilang oras na lang, kayo po ay magiging ganap member na ng Focus for Christ. Masaya ba kayo? Yes. Yan, di ba? Kung mapapasin po natin sa mundo natin ngayon, ano po yung mapapasin natin? Parang gulo na, no? Sari-sari, minsan magbubukas tayo ng TV. Share ko lang yung napanood ko nung nakaraan sa TV. Yung batang bagong panganak, tinawag doon sa parang napakaliit na iskinita. Parang nakapanood ko yung mga ganung bagay. No? Tapos, yung mga mag-asawa, nag-iwalay. Gano'n. Kaya nga po, sabi dito, tayo po yung bilang yung kabutihan ng Panginoon, tinawag po tayo dito upang tayo yung maging instrumento para sa iba. Yan. Pero nung may pinipindot eh.
Hindi ko pa rin nakapon. First time ko lang kasi gumamit dito. Wow! Talaga pinaganda. Ayan. Bago po tayo patuloy, mga kapatid, gusto ko lang pong dagdagan yung pagpapakilala ni Brother Grayson. Ay, parang may Tagalog pa rin. Ayaw mong tanong ulit eh. Sira na ito eh. Yan. Yan, o. Yan, ito po yung aking pamilya. Ito pong picture na to, kung nandito sa kanan, kauwi ko lang po na galing Amerika. Di ba, joke lang po. Parang ako ba yan? Parang ako? Parang layo, no? Yan po yung tinatawag na kapangyarihan ng sensya. Diba? Pwede mong i-edit. Pwede mong i-edit lahat. Ito po yung aking pamilya, yung aking may bahay si Sally, yung aking anak si Rolin. Ano po, binagalaman po kami ng isang anak. Kaya po nang nasabi ni Bro Rayson kanina, kami po ang chapter, kami po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon upang mamuno dito po sa chapter na ito. Chapter ng Maysan, Malanday Pulo, at Punturin. Kami po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon para mamuno sa chapter na ito. Yan. Parang pinakabahan ako. Kaya mo yan, Brad. Yan. Sige po, tukayan po natin yung binanggit ko kanina. Yung video na panonoorin natin. Panoorin po natin mabuti. Kasi doon po iikot yung ating talk na ito ngayong araw na ito. Ayaw. Yung ipo. Parang ayaw mo sa picture na yun, ha? Wapo daw kasi, Brad. Ito ko. Yan. Habang inaayos ko, ayos na lang. This man or his parents said he was born blind.
Never had this man sent to know his faith, but that the works of God should give me that blessing. I must work the works of him that sent me while it is day. But I come to no man can work on it. As long as I am in the world, I am the light of the world. Wash the pool of snow. Is this not he that sat in bed? This is he. No, it is like him. I am he. How were thine eyes opened? A man is called Jesus, made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Where is he? I know not. How did you receive your sight? He put clay upon mine eyes, and I washed to see. This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. How can a man who is a sinner do such miracles? What seest thou? That he hath opened thine eyes. He is a prophet. Go bring his evidence. Is this your son, whom thou sayest was born blind? How then doth he now see? We know that this is our son, and that he was born blind. But by what things he now seeth? We know not. Or who hath opened his eyes? We know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Give God the praise. We know that this man Jesus is a sinner. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. What did he to thee? How opened he thine eyes? I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple. We are Moses' disciples.
We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. My hearing is a marvelous thing that you know not from whence he is. And yet he hath opened my eyes. And we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Thou was altogether born in sin, and dost thou teach us? Dost thou believe on the Son of God? Who is he, Lord, that I might believe on him? Thou hast Lord seen him, and it is he who taught me. Lord, I believe. A judgment I am come into this world that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Are we blind also? If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see, therefore your sin remaineth. Okay. Paano madilim, no? Ano kasi nyo madilim? Ito ba yung ilaw? Ano ayaw umalis dyan? Yan. Our transformation. Our transformation. Pakikalapit nyo kayo kapatid, mga katabi nyo. Pakitanong nga kung may nagbago na ba sa'yo? Ano sabi? Ano sabi? Pakitanong nga mga kapatid. May nagbago na ba sa'yo? Diba? Kailangan kailangan may magbabago. Kasi sa loob ng 7 linggo, pang-walo ngayon, sa mga narinig natin, sa mga nagtok dito, sa mga tumayo rito, kailangan meron tayong sa sarili natin, meron nakita magbabago. No? Maaaring sa sarili mo, alam mo, na nagbago ka na. Diba? Yung transformation na narinig natin sa mga speaker dito, nai-apply natin sa mga sarili natin. Tama po ba? Yes. Yan. Kaya, natapos tayo sa pinanood natin kanina. Nung po bang si Jesus Christ, tsaka yung mga alagad niya, naglalakad, nakita niya yung blind man, nung nilapitan niya, bumalik po ba agad? Sister. Gumaling ka agad nung hindi po? Hindi pa. Ano nangyari? Ano ginawa ng Panginoon dun sa blind man? Ano yung pinulot niya? Ano yung pinulot niya dun sa baba? Sa lupa? Nakita nyo? Parang hindi naman nakita ng putik yung pinulot. Parang may takip yung nakita nyo putik, sigurado kayo? Sino sigurado putik yung kinuha? Sino? Parang wala naman ako nakita ng putik. Ito mo? Putik, no? Kumuha siya ng putik, tapos ang ginawa niya,
mata nung bulag. Nung pinunas nung Jesus Christ yung puti, nakakita naman siya agad. Hindi pa rin, ano? Galing nga, manunod kayo Tapos, ano ginawa ng Panginoon? Ano sabi niya sa blind man? After nung naging siya ng puti, sister. Yan. Inutusin siya pumunta sa ilog. Sa ilog. Or sa river. Tapos, after nun, nung nagilamo siya, nakakita naman siya agad. Dahan-dahan. Nung binukas niya yung mata niya, unti-unti nakita niya yung palad niya. Nung nakita niya yung palad niya, nakita niya yung sarili niya doon sa tubig. Tapos, tumira siya sa langit, nakita niya yung liwanag. Diba? After nun, kumbaga, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, yan hindi ka agad-agad through process. Parang tayo mga kapatid, nung tinawag tayo dito sa CLP, alam na ba natin kung ano meron dito sa CLP? Hindi pa. Hindi natin alam kasi kami, nung nasa-CLP kami, akala namin nung in-invite kami dito sa CLP, nung nakikinig na kami dito sa speaker, ano ba itong pinuntahan natin? Ano ba itong ulto? Ganun yung nasa isip namin Pero sa patuloy na pag-attend natin, unti-unti natin nauunawaan kung ano ba talaga yung layunin ng Panginoon o ng community ito para sa inyo. Tapos, ito po yung sunod. Di nakakita na siya. Nung yung mga tao nagtatanong, kasi nagtaka bigla siya nakakita tinanong siya, sino yung pagaling sa'yo? Ano yung sabi niya? Ano yung unang sinabi niya nung tinanong siya na, sino yung pagaling sa'yo? Sabi niya si Jesus. Kung baka yung sagot niya, alanganin. Hindi siya sigurado kung sino ba talaga yung nagpakita sa kanya o nagpagaling sa kanya. Kasi nga, pinanganak siyang bulag. Hindi na alam yung mga nangyayari sa paligid. Siguro narinig niya lang na mayroong tao ng papagaling. Pero hindi siya sigurado kung sino yung pagaling sa kanya. Diba? Yan. Para tayo mga kapatid, meron po tayong may kanya-kanya po tayong blindness. No? May kanya-kanya po tayong blindness. Yan. Meron po tayong different kind of blindness. Hindi po natin alam kung ano ang nandito sa CLP, na gaya na dito kanina. Maaaring iba po sa atin, in-invite. Sino po ba yung mga in-invite dito? Para umattend sa CLP. Sila po yung mga in-invite. Baka yung mga nag-invite po sa inyo, ang ginamit po ng Panginoon yan na instrumento para po kayo makapunta o dalhin dito sa Christian Life Program. Kaya kung nandito po yung nag-invite sa inyo, mamaya po, after po nito, pasalamatan nyo. Pasalamatan nyo. Sino naman po dito yung nakapakinig lang ng announcement sa simbahan na merong gaganaping CLP? Sino po? Ibig sabihin, lahat po kayo in-invite. Lahat po na-invite. Parang di kayo sigurado. Ito, sila nanay. Alam ko, nag-invite dito, sila Bernadette. Di ba? Yan, kumbaga, nung tinanong siya, sino ba yung nagpagaling sa'yo, nagpagaling sa'yo? Unang sabi niya si Jesus. Parang alam-alam pa yung sagot niya. Kumbaga, parang hindi niya naman talaga alam kung sino yung nagano sa kanya na nagpagaling.
Diba? Paano na yan mga kapatid eh? Halimbawa, napunta po tayo sa doktor. Gumaling po tayo. May magtatanong sa atin, sino yung pagaling sa'yo? Parang sasabihin mo, si doktor ano? Si doktor, gano'n. Tapos, pumunta ka ng dentista. Ngiti nga po kayo mga singles. Pumunta ka ng dentista, ang ganda ng ngipin mo. May nagtanong sa'yo, sino ba yung dentista na nagpaganda ng ngipin mo? Diba? Hindi ka sigurado kung sino yun. Tapos, mga ilang araw, 2 araw, tatanungin sa inyo, sino ba yung nagtok ng linggo? Yung matangkad na gwapo? Hindi kayo sigurado kung sino yun. Kasi hindi pa ako kilala eh. Diba? Hindi pa ako kilala eh. Pero, nakasama yun. Ganun yung nangyari sa Gaikan. Nung tinanong siya ng mga tao kung sino yung nagpagaling sa'yo, unang sagot niya, si Jesus. Baka yung sagot niya parang alanganin. After nun, yan. Nung pangalawang tanong, nung may nagtanong muli sa kanya, sino ba talaga yung nagpagaling sa'yo? So sinagot niya, siya ay isang propeta. Diba? Yung pangalawang, kung napanood niya doon sa kwento kanina, pinatawag pa yung mga magulang niya kasi hindi sigurado yung mga pariseyo nun eh. Kung sino pa talaga yung nabalitaan nila ng papagaling. Pero nanindigan yung guide man na sa pangalawang pagkakataon na tinanong siya, siya yung isang propeta. Baga, parang tayo po mga kapatid, sa patuloy na pag-attend natin sa CLP, si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng personal na relasyon. At kailangan natin si Jesus Christ sa ating buhay. Na sinasabi natin na si Jesus Christ ay ating tagapagligtas. Tama po ba? Kasi una, parang nung umatin tayo rito, parang magandang pa yung pag-aalaman natin. Pero sa pagtagal-tagal na linggo-linggo, pupunta tayo dito, unti-unti, parang nagkakaroon na tayo ng personal attachment sa ating Panginoong Jesus. Yan, yung pagkatapos mo ng istorya, talagang pinroclaim ng blind man na sinabi niya na I believe, baga naniniwala na siya na talagang siya yung propeta na nagpagaling sa kanya. Yan. Dito po sa atin mga kapatid sa CNP sa pansamantala na pagtatapos, pansamantala kasi mamaya sabi ko nga kanina tayo po yung magiging ganap na member ng CNC. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, unti-unti na po ba tayo nagbabago? Yes. Amen. Parang mga first day sumagot eh. Mga kapatid, unti-unti na po ba tayo nagbabago? Amen. Amen, no? Pangalawang tanong. Nakakontrol na ba natin yung mga sarili natin? Amen. Yung ay di pa. May sumama sa Singlix. May sumama sa Singlix, hindi pa raw. Nakakontrol na ba natin yung sarili natin? Yes. It's like, sabihin, di pa talaga no? Yan. Tapos, bakit yung tanong mga kapatid, naniniwala po ba tayo na si Jesus Christ, pagagalingin tayo? Amen. Yun. Makasasagot mo, pagagalingin tayo. Saan din yung faith natin sa Kanya? Ngayon mga kapatid, kung naniniwala po tayo na pagagalingin tayo ni Jesus Christ, ready na ba kayo na i-proclaim na si Jesus Christ
Ask your Lord. Amen. Ask the Lord. Diba? Yes. Kung naniniwala po tayo mga kapatid, kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin magpatuloy dito po sa ating pagsiserve dito sa community. Continuing our transformation. Naglalagay po ako ng halaman dyan. Sino po yung mga plantito-plantita rito? Sister, ano po yung ginagawa natin sa halaman para lumangla? Siyempre kailangan biligyan natin. Ano pa? Oo, tatanggalin natin yung mga lantang dahon. Lalagyan natin ng abono. At higit sa lahat, kailangan natin paarawan. Para yung kulay, ma-maintain. Yun yung dapat natin gawin. Una, sabi po dito sa community, kailangan po ng growth in holiness. Sabi po sabi po sa 1 Pedro 1:15 verse 16. Samahan mo nga po magbasa. Dahil Diyos madali po ba maging banal? Madali po ba maging banal? Mahirap, no? Paano yung nakasama mo ng loob, nakasabay mo sa sasakyan? Okay? Nakasabay mo sa sasakyan, magiging banal. Kaya-apply mo ba yung pagiging banal mo? Ha? Kaya-apply mo? Depende. Mahirap maging banal, mga kapatid. Mahirap po maging banal, mga kapatid. Kung mapapansin po natin yung mga disipulo, sila yung mga inatasan ng Panginoon na magpagaling ng mga may sakit, magpatawad ng mga makasalanan, at bumuhay ng mga patay. Ano po yung sabihin nun? Kaya po ba natin gawin yun? Bumuhay tayo ng patay? Yes. Kaya? Yes. Kaya? Kaya po ba natin bumuhay ng patay? Yes. Kaya? Hindi naman yung patay na hindi naman yung patay na ubuhayin natin yung patay ng pananampalataya. Oo. Yun yung sinasabi na patay. Patay yung pananampalataya, kailangan buhayin natin. Kaya nga po, nandito tayo po yung tayo po yung gagawa nun. Kapag tayo po yung magiging modern disciple. Modernong disipulo ng Panginoon. Hindi sabi nga, hindi po madali ang maging isang disipulo. Kasi kung minsan, hindi mo yung mga kamag-anak natin, sila ba yung mahirap na invite? Agree po ba tayo doon? Minsan, kahit na ang pilit natin, ang hirap i-encourage. Kumbaga, sa atin naman, ito naman yung natin na kaya natin sila i-invite dito para kasi nakita natin yung ganda na ganda ng community. Yung linggo-linggo na pupunta tayo dito.
Diba? Tapos yung pangalawa po, ito po yung mga example kung paano maging isang kung paano maging isang holy. Ito po yung mga paraan kung paano maging isang banal. Kung paano makita sa atin yung holiness. Ito po yung una, yung attending masses every Sunday. Dito po sa atin sa Valenzuela, 5B, nakakaroon po tayo ng mga family mass. Kamukha po kanina, ang schedule po ng family mass ng CFC is 8:30 a.m. Yan po, every second week of the month. Dahil po apat ang parokya na nasakupan ng ating chapter, first week, second week, hanggang fourth week, meron pong schedule family mass. Dito po sa Quezon, second week. Ang first week po sa hindi ako nakakamali sa Punturin. Yung si Bambol sa Punturin. First week, mas pangalawa rito. Yung third week, sa San Diego de Alcala. Yun po yung mas doon. Tapos, yung fourth week naman po is sa Malantay. Yan. Isa po yan. Isa po halimbawa yan. Tapos, attending teaching for spiritual growth. Dito po sa community natin, hindi po dito natatapos yung pag-attend natin ng mga teaching. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga teaching na a-attend pa natin sa mga darating na panahon. Tapos, ito po yung pangatlo, yung attending praise and worship gathering. Yan. Every first Saturday of the month, nagkakaroon po tayo ng chapter prayer assembly dito po sa ating community. Kaya po, kung nagtataka kayo, yung pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi po natatapos dito. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yan, ito yung mga pag-attend natin ng mga gathering. Hindi lang po sa CPA. Marami pa po, may mga teachers pa po tayong atin. Yan. Yan. Yung pangalawa po, yung growth in discipleship. Yan, sabi po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan. Sino po yung paborito yung mga pride? Yung mga may pride. Meron po iba? Fried chicken, fried chicken na lang. Sa fried turkey. Oo. Yan po yung yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan yung mga ginagawa natin dati, itatawin na po natin yun. Babaguhin na natin yung ating sarili. Sabi nga, yung transformation kailangan makita sa atin. Yan, pasalin yung ating krus. Ito po yung mga halimbawa. Minsan tayo po, nakakaroon po tayo ng mga pagsubok na hindi naman inaasahan. Example po, yung nasunugan. Kumbaga, pag nasunugan tayo or nawala tayo ng mahal sa buhay, andun po yung pagkakataon na sisisihin natin ng Panginoon kung bakit nangyayari sa atin to. Pero sa kabila po ng mga natutunan natin dito sa pag-attend natin dito sa programang ito, andun po yung ating pananampalataya na mas magiging matatag po tayo. Yan. Tapos, matututo po tayo na yung kaalaman natin o yung pagkaintindi natin sa salita ng ating Panginoon. Yan. Ito po, kung mapapansin nyo, nandito po ba kayo?
Yan, ito po yung ginagawa natin dito. Yung nagkakaroon po tayo ng mga groupings na kung saan yung mga naranasan natin sa buhay, sinishare natin sa bawat isa. Yan. Yan, sabi po, kung makita niyo po itong picture na to, yung Jesus Christ, naglakad po siya sa gitna ng laot. Tapos, tinawag niya si Pedro. Sabi ni Panginoon, sabi ni Pedro, gusto ko rin makarating dyan. Nakarating naman siya. Nasa kalagitnaan, umihip yung malakas sa hangin. Unti-unti siya lumubog. Kasi yung pananampalataya niya, hindi pa ganun kasolid. No? Ano? Baga, sinasabi po niyan sa akin, ako nakakaranas tayo ng mga storm sa buhay natin. Kailangan mas piliin po natin yung maging matatag tayo. Yan, malapit na po tayo matapos. Greater commitment to service. Hindi po yung kanina. Sabi po, dahil ang Diyos na pumili sa akin, sa inyo, ay banal, dapat hindi yung magpakabanal. Sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kumbaga, kailangan daw, kung sino yung tumawag sa atin, ganoon din yung gawin natin. Kasi ang tumawag sa atin dito, hindi naman yung mga nag-invite sa atin eh. Hindi naman yung mga narinig natin sa panawagan ng simbahan eh. Ang talagang nag-invita sa atin dito is yung ating Panginoon. Kumbaga, Panginoon na banal. Kumbaga, yung mga nag-invite sa atin dito, ginamit lang ginamit lang instrumento ng Panginoon upang madala tayo dito. Yan, ito po yung mga example na ginagawa natin upang masabi na yan, yung kanina, ibalik lang natin, yung greater commitment to service. Yan, kung nakikita niyo po yung mga nakapaligid sa inyo, tingnan niyo po yung mga nakapaligid sa inyo, mga kapatid. Tingnan niyo po. Ayan po yung mga kapatid natin na nagalaan ng oras, nagalaan ng panahon upang makapag-serve sa Panginoon. Na kung minsan, may mga pagkakataon na kahit pa umuulan, pupunta rito para lang mapagsilbihan ng Panginoon. Kahit na minsan, may masama na yung pakiramdam, ay pupunta pa rin dito para makapag-serve sa Panginoon. Yung ating team leader, hirap ng mga dito yan. Pero bakit kaya pinipilit niya na umagat dito para makapag-serve? Ganun po yung sinasabi na greater commitment to service. Alam ko po na dami po yung panahon na isa po sa atin, karamihan sa atin, gagawin din po yan. No? Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Salamat po. In-honor ko po yung in-honor ko po yung mga kapatid natin na yan. Yung ating music queen, na talaga namang alay na alay, magpuri sa ating Panginoon. Yan, ito pa po yung isang example, yung mga example na ginagawa natin dito sa community. Yung una, yun po yung yan, ito po ito. Nagkakaroon po tayo ng bisita iglesia. Alam ko naman po na ang ilan sa atin, ginagawa rin yan. Nagbibisita iglesia, kung saan sa simbahan. Tapos nagkakaroon din po tayo ng umpisa ng bayan. Yun, yung umpisa ng bayan na naka-schedule po. Tapos, yun, ito yung ating ginaganap na Christian Life Program. Tapos yung Via Crucis. Tapos ito po yung binanggit ko kanina. Ito po yung binanggit ko kanina na family mass. Ito pong family mass na ito is po ito sa kulturin.
Hindi ko na lang po nailagay yung sa Maysan, sa Malanday, tsaka Pulo. Ito lang po yung example na after po ng Mass, napapapicture po kami sa mga pare na kasama sila, kasama ang Couples for Christ. Tapos, pumunta rin po kami sa ito po yung isa rin example na may pakita mo yung service po. Pumunta po kami sa City Gate. Oo, City Gate. Kaya lang, hindi po basta-basta pwedeng makapasok doon para magbigay ka ng tulong sa mga mga kapatid natin na nakakulong. Bali ang nangyari po ng time na yan, inabot na lang po namin yung simpleng bagay na pwede nilang magamit. Mga personal na gamit, like toothpaste, towel. Bawal po kasi yung toothbrush. Kasi may po yun may handle. Kaya ang gagawin na lang po siguro nila, ilalagay sa daliri. Totoo, di ba gano'n? Kasi bawal talaga yung kasi wala namang toothbrush na meron walang hawakan Lahat may hawakan kasi bawal. Plastic kasi yun, business po na sa harap na pader, tutulis na po yun. Kaya yung po yung pinagbabawan. Yun, kaya kung pagka po naibigay namin yun, hindi pa namin nakita yung mga presyo na pinagbigyan, pero naibigay po namin dun sa pinaka-namumuno o yung pinaka-naka-ascend doon na heavy. Ito po yung sinasabi ko kanina, God wants us to raise a family in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yan po yung vision ng ating vision ng ating community. Dito ka na. Yan. Sino po ba dito yung gusto makasama yung pamilya dito sa community? Sino po? Sa atin, sino po? Ba? Yan po yung gusto, yung gusto ng Panginoon para sa atin. Na makasama rin natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, para maglingkod dito sa community ng Couples for Christ. Siguro po, narinig nyo po ito sa mga nag-talk room nakaraan. Meron po tayong, dito po kasi sa community natin, meron po tayong KFC. Hindi po Kentucky Fried Chicken. Kids for Christ. Kung may mga anak po tayo na gusto nating dalhin dito sa community, pwede po, yung Kids for Christ po is 4 to 12 years old. Hindi ko po alam kung nandito si Brother Henry at si Sister Tess, sila po yung namumuno o yung headed ng Kids for Christ. Tapos meron din po tayo YFC, yung Youth for Christ. Ito po naman po ay 13 to 21 years old. Kaya po kami mga anak po tayo na ganun po yung mga edad. Meron din po mga seminar po yung tinatawag ng Youth Camp. Doon po, pwede po natin isama yung ating mga anak o i-involve yung ating mga anak. Tapos, yung SFC, yan, marami tayong SFC. Let's see, taas po kami ng SFC. Kung kayo, yan. Yung SFC natin, yan. 21 to 40 years old naman po yan. Kung meron po tayong gusto isama o i-med pass kung susunod natin si LP, pwede po. Tapos yung ating, siyempre yung ating couples, yun sila. Tapos yung ating soul, alam mo, ang soul dito, isa lang, si Brother Dodong. Tapos,
household, sila po yung maaaring balo na or nasa abroad ang asawa or may karamdaman. Tapos, yung hall naman po, sila po yung mga wala na rin asawa, so makabilang buhay. Hindi lang lang. Kasi unang bumibig ni Sister, bahay daw eh. Buhay. Magkaya ko po yun. Sa kabilang buhay or nasa abroad yung asawa. Yun po yung ating mga kanan. Malapit na po tayo matapos. Transformation to offers for Christ. Paano po ba yun? We will transform. Ito po yan. Binigyan ko po siya ng kahulugan yung transform. Ito po yung una. Transformation. Sabi po sa transformation, sasalit po. Sabi po dito, isa pong napakalaking pribilehiyo na tinawag tayo ng ating Panginoon na maging member o kasapi po ng Compass for Christ. Kasi sinasabi nga po na ang Compass for Christ ay napaka-vibrant community. Isa pong makulay at puno ng spirit. Dito po, tinuturuan tayo maging grateful. Magpasalamat sa Panginoon. At always na maging humble tayo. Yan po yun. Tapos yung R po, reading Bible and Scripture. Siguro lagi po tinatanong ng mga tumatayo rito, yung mga speaker, kung sino po yung walang Bible. Sino po ba yung walang Bible? Dito. Yung totoo po. Sino po yung walang Bible? Sila, isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito lang. Simen, the rest meron Bible. Ito po ang tanong ko. Nababasa po ba natin ang Bible? Pag-isa-pisa, ano? Oo. Sa ibang sekta, alam ni Brother Grayson, sa ibang sekta raw yung Bible, basta sa kilikili. Iniipit nila sa kilikili. Kaya ang kanilang Bible ay amoy kilikili. Tayo po, may Bible tayo. Kaya lang, na po na. Ito po yung walang Bible, bro. Yan. Si Brother Grayson po, ang nakakaalam kung saan po nakakabilang pura. Yan, reading Bible and Scripture. Yan, matutulong po natin na basahin yung Bible natin. Kapo, nag-umpisa na po tayo dito sa community. Yan. A. Attending household and pray. Yan. Sabi po, magkakaroon po tayo ng household. Nabanggit po yun, bro, sa mga to. Yan. Dito po kasi sa atin, sa community, after po na makagraduate tayo ng CLP, tayo po ay papasok sa isang household. Ano po ba yung household? Ito po yung yung magdadasal tayo ng sama-sama. Meron pong itatalaga sa inyo na isang household leader na mamumuno sa inyo yung magiging household nyo. Yan. Ang household po ginaganap, ang household po is twice a month. No, 2 beses sa isang buwan. Kasi po yung mga iba, yung sinasabi po kanina, yung chapter assembly. Tapos yung 2 linggo is household po yun. Tapos yung isang linggo pa is papasok po yun sa mga teaching. Yun po. Ano po yung ginagawa sa household?
yung household po, doon po, kung mapapansin nyo, yung ginagawa po natin dito bago tayo magsimula, ginagawa ng ating team leader, pero hindi po yung ginagawa sa household. Magkakaroon po tayo ng praising sa una, tapos magpapasalamat po tayo, tapos hihiling po tayo sa ating Panginoon. Tapos meron din po tayong Bible reading sa household, sa ginagawa ng household. Yan. Tapos tuturuan din po tayo kung paano magdasal. Siguro po, hindi naman po, siguro alam po yung lesson nyo, alam po yung dasal na Acts. Meron po ba nakakalam ng Acts? ACTS. Acts. Yun po yung yung adoration, o yung pagsamba sa Panginoon. Tapos yung contrition. Contrition, yung paghingi ng pagsisisi, tapos yung thanksgiving, yung yung pasasalamat, tapos yung supplication, paghingi natin sa Panginoon, pero dapat sa paghingi natin, hindi lang dapat tayo humingi, kailangan tatanungin din natin sa Panginoon kung ano yung nais na ibigay sa atin, no? Tapos letter L, narrate. Tayo po yung magsasabi ng mga salita ng Diyos. Tayo po yung magiging marites. Sino po yung mga marites dito? Daming marites. Magiging marites po tayo. Pero sa pagkakataon ito, hindi po yung marites na iaalam yung magiging bagay. Ang bagong meaning po ng marites is testify ko naman po yun. Diba? Ganun yung magiging mangyayari sa atin ngayon. Sa mga lalaki, ano ba yun sa mga lalaki? Alam niyo sa mga lalaki? Tolits. Ano yung tolits? Tol, anong latest? Tol, anong latest sa Panginoon? Yun yun yung mga bagong terms. Sunod po, service. Meron po tayong tinatawag na 3 T's. Ano ba yun? Time. Yung time po natin, kagaya nito, ang alam ko po, ang iba sa atin, dapat nasa ating mga pamilya. No? Pero bakit kaya pinili natin na pumunta rito para makapakinig ng mga mensahe ng Panginoon? Pero mo yung 7 linggo, 8 ngayon, hindi po biro na pumunta ka dito, makikinig, iwanan mo yung mahal sa buhay. Na minsan may mga okasyon, kailangan pumunta ka rito para masunod-sunod mo yung mga talk na maririnig natin. Fresh time. Talent. Sunod natin yung talent. Kung meron po kayong mga talento, sino po ba rito yung mga talent sa pagkanta? Sino po? Marami po magaling kumanta rito? Sino po yung may sa video, okay? Sino? Siyempre, hindi nyo aaminin yun. Yan, yung mga talent po natin sa pagkanta, magagamit na po natin dito. Sino po yung mga marunong gumitara? Yan, magagamit na po natin yan sa ating music meal. Yan po yung talent na ginagin sa atin ng Panginoon. Kung hindi mo natin gagamitin, ito po yung nakalawakin po yan. Kailangan gamitin po natin yung talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tapos yung tinasty, yung treasure. Yan. Siyempre, natatrabaho po tayo. Ang word nga is kakarompot, kakatiting. Yun Yun yung mga word na ibabalik natin sa Panginoon. Yung treasure natin, na hindi naman yung ibibigay natin na bukal sa ating kalooban. Yan. Yung F, formation. Sabi po rito, marami tayong atin na formation. Ito ba yung binanggit ko kanina?
na after 3 months, meron po tayong covenant orientation. Yung covenant orientation, mamaya po, malalaman natin kung ano yung covenant na sinasabi ko. Tapos, after 6 months, meron po tayong marriage enrichment retreat o yung MER na tinatawag, MER 1. Summit of the Lord, ano po meron din eh? SPR. O yun, Summit of the Lord, SPR. Ano yung sabihin sis? HPR. HPR. HCR 1. Sa Salt, alam mo meron din. Metro Manila. Metro Manila, Men's Conference. Yun, sa Salt naman, MMC. Metro Manila Conference. Men's Conference. Tapos sa Singles for Christ, meron din yan. Napagawain. Tapos after 1 year, yun na po, magkakaroon na po tayo ng evangelization training. Hindi pa kayo nagtataka. Ang dami pa nang gagawin dito sa community. Akala ko, alam niyo po, nung unang nasa lang kami sa community, nung pag-graduate namin, paalam nyo nga mga kapatid eh. Tanong nyo ako bakit? Alam nyo na CLP kami, kami po ay 13 weeks. 13 weeks po kami nag-CLP. Ayun po, 8 weeks na lang, na-compress na. Kumbaga, yung mga talk na binigay sa atin mga speaker, pinay na lang para mas magpapadali. 13 weeks po, nung akala ko, nung pag-graduate namin, o yung road stay namin, akala ko yun na yung katapusan. Akala ko yun na yung tapos nung CLP. Kumbaga, nung palang pala kami mag-umpisa. Parang tayo po, yung mga nabanggit ko, dito pa lang po, ito pa lang po yung hindi po ito yung katapusan. Kumbaga, magsisimula pa lang po tayo. Yan. Yung number, yung O, obedience. Yan, sabi nga po dito, maging obedient po tayo. Kasi nung mga bata tayo, di ba sumunod tayo sa ating mga magulang. Ganun din po, sa pagdating po natin ng CLP, kailangan po, maging obedient po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Halimbawa po, sinabi po sa atin ng ating household leader na talaga sa atin na meron tayong household. Kailangan po sumunod tayo. Kung ano po yung oras, lugar, kung ano yung mag-household, sumunod po tayo. Kasi, hindi naman po, isa pong napakalaking magkaroon po ng household sa ating tahanan. Kasi ang pinapapurihan po natin dito, isang ating Panginoon. Yan. Kaya kailangan maging obedient po tayo. Kailangan kung ano po yung mga narinig natin dito, mula umpisa hanggang ngayon, isa po ito natin. Yan. R, for reflection. Ano pa na yun? Yung kailangan po na yun natutunan natin dito, is may sabuhin natin. Tapos yung M po, is mission and vision. Ang mission po ng Opus for Christ is building the church of the home, building the church of the poor. Yung vision naman po, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yung po yung mission and vision ng Opus for Christ. Yan. We will develop a greater commitment to evangelization. Evangelization is the global mission of Opus for Christ. Ito po yung mga halimbawa na nag-evangelize po ang ating community. Kung mapapansin niyo po sa mga picture, hindi niyo po napapansin na every time na nagkakaroon po tayo ng CLP session, meron po tayong prayer warrior. Yan, yun po yung unang picture. Kilala niyo po ba sila?
Yan. Yan po yun, no? Magkakaroon po tayo ng prayer parion. Kasi hindi po pwedeng wala eh. Every gathering ng CLC, meron po prayer parion. Nagdadasal po para hindi po tayo gabalain ng ating kalaban. Baka maging smooth po yung takbo ng ating session. Yan. Yan, ito po yung kung natatandaan nyo, yung nag-talk, yung nakaraan, siya po yung taga-North na nag-talk. Baka dumadayo sa mga malalayong lugar upang ipahayag ang mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung last anniversary ng community ng Hoppers for Christ. Ito po yung ginanap sa Quirino Grandstand. Dahil nakapagpa-picture po kami doon sa mga polis na nakatalaga doon sa event. Yan. Kinuha din po kami yung security event doon sa anniversary na yun. Kaya po may mga protector. Tapos ito po yung ating CLP. Ito po yung picture na kung saan nagkaroon po tayo ng priest day. Matagal na po yan. Yan po yung priest day. Kung saan, ayaw bro eh. Ito, ayun, wala po. Yan po yung sinasamahan po natin ng ating mga kabalian upang ibalik yung ating pasasalamat sa kanila para ma-appreciate naman nila na ang community natin, hindi na tayo puro tayo. Baga, kasama rin natin ang ating mga kabalian sa paglaro ng ating pananampalataya. Ito po yung yung aming grupo. Sila Brother Romy. Tapos, mga kapatid, ito po picture na to, kinuha ko lang po ito. Magkakaroon din po tayo ng plan, nagtatanim din po tayo ng mga puno sa tree planting. Ayaw mo na nagtatanim ng mga puno, tree planting daw. Ito po yung mga kapatid natin sa Aper. Alam mo, itong lugar na ito sa sa Rizal. Alam mo sa Rizal ito eh. Nagpunta po sila ro para magkaroon ng tree planting. Ito po yung makakisa sa bundok. Agatin po nila yung bundok para makapagtanim ng mga bagong susilod na puno para sa ating kalikasan. Dumadalo po kami sa may mga sakit. Ito po, dahil po natin yung isang kapatid may sakit. Dito po yan, alam ko sa sa hospital lang sa Alay. Alam ko sa Alay dyan. Yun, kanina, nagabit po kanina. Ito po yung pumunta rin tayo sa mga kulungan. Hindi na po sa Valenzuela, pati sa ibang mga kulungan po, napupunta po ang community ng Hoppers for Christ. Kaya masasabi po natin na sa pamamagitan nito, nakakapag-evangelize po tayo ng mga kapatid. Pwede natin madala o maging instrumento ang bawat isa para madala dito sa community. Ano po yan? Meaning po yan. Yan. Sampulan mo rin sa kami na ito. Ang kapatid. Sa PNP, no? Sa Salawin. Isa ba po? LTO. Sa mga clinic. Yan, madalas po natin makita yan. Meron pa akong tuturo dyan. Tapos, pagka po nakita niyo yung mga word, isigaw niyo po. Okay po? Titignan po natin kung gano'n na kalinaw yung inyong mga paningin. Ito po. Wala kang dito. Ano ba yung Lord? Isa lang po ang malinaw, mga kapatid. Malinaw na po ang ating paningin. Makikita na po natin ang ating Panginoon. Yan. The Lord has chosen you.
Ang dami pong tinawag. Kung mapapansin nyo, ang dami nyo nung una. Pero bakit kayo ng priority? Kasi pinili po tayo ng Panginoon. Pinili po tayo ng Panginoon para patuloy na kanyang mga gawain. Mga kapatid natin, narito, instrumento, ang mga kasama natin, pagdating ng anak. Eh sana po, kung ano po yung nasimulan natin dito, ipagpatuloy po natin, ipakita po natin sa ating Panginoon na malinaw na ating mga mata para siya ay makita, para siya ay mapaglingkod natin. And for that, we God give praise. Baka may katanungan pa po kayo habang nandito yung ating speaker magtanong na po kayo. Ano na ba tayo? Hindi, bago po na tayo bago muna tayo mag-break, hindi pa kasi nagawa yung certificate ng no? Hindi pa nagawa yung certificate. Sige na nga, yun nakabala, Brother Dennis. Ito, dito na. Baka mo kayo mag-walk out na. Okay, bagay na lang po yung ating speaker si Brother Rolling. Okay? Amin. Focus for the certificate of appreciation. This certificate is presented to Rolly Rolando Domingo. You gain recognition of your local time record and generosity in sharing your knowledge and wisdom. Note number 8, Transformation of Christ, presented on August 10, 2025 at our Lady of the Right? Ako po, Brother James Dolorito, Assistant Inlet, and signed by Brother Jason Leonardo, Team Head. Natawagan po kayo. Kayo na. Ako yan. Ayun po, bago po ang lahat, gusto kong ipakilala sa inyo yung may bahay ng ating chapter head na si Sally Domingo. Ayun po, pakitayo naman po. Pakitayo naman po para makilala. Ayun. Kita niyo, diba? Iyan ang bulihan sa puso ng ating chapter head. Ayun. Bago po tayo patuloy, magkakaroon po tayo ng break. Break po na tayo. Yung mga iihi, pwede na iihi.